Hello mabuhay math learners! Welcome sa ating second episode of Math Tutorials, and today we're going to discuss about factoring techniques. Okay? Meron tayong pag-usapan na 6 common factoring techniques, and these are the greatest common factor, the grouping method, the perfect square trinomial, the difference of square, the fifth one is the sum and difference of cubes, and the last is the factoring trinomials. Ano pa hinihintay natin? Simulan na natin ang ating discussion. Okay, simulan natin ang ating discussion sa greatest common factor o yung GCF natin. Ang ginagawa natin sa GCF, nililist down natin muna yung mga common o yung mga factors natin sa ating terms. Para mas maunawaan, bigyan natin ng example. So, 12x raised to 2 plus 18x o 12x squared plus 18x. Tingnan muna natin ano ba yung mga factors ng 12 and ano yung factors ng 18. Ginagawa ko, yung una ko muna tingnan kung ano yung common factor ng 12. So 12 is pwedeng 12 times 1, pwede din 6 times 2, pwede din 4 times 3. Okay, tama ba? Ayan yung mga factors ng 12. 12 times 1 is 12, 6 times 2 is 12 pa din, 4 times 3 is 12 pa din. So, dito sa 18 naman, so 18 is 18 times 1, pwede din 9 times 2, pwede din naman 6 times 3. So, among dito sa ating common, sa ating factors dito ng 12 and 18, ano yung largest common factor sa 12 and 18? Makita natin dito, class, ang largest is yung 6, tama ba? 6 ang pinakamalaki na common na factor sa 12 and 18. Kaya ang gagawin natin, i-rewrite ko yung equation as 6 times 2 x squared plus 6 times 3 x. So, yun yung ating mga factors na gagamitin. And then, para makuha ang ating mga factors, ilabas natin yung mga common. Ano yung common dito? So, ang common is yung 6 as well as yung x na isa. Okay? Then, dito naman sa second term, meron tayong 6 pa din and yung x. Gagawin ko, ang common sa kanila is yung 6 and yung x. So, bakit po x lang? So, pagka pinag-usapan natin ang mga variable, like for example, yung mga x or y, yung pinakamababa na exponent ng ating variable yung ilalabas natin as our factor. Okay, since ang pinakamababa na exponent dito yung is x raised to 1. So, tandaan, ang x is, kapag x lang siya, ang exponent niya is 1. So, x raised to 1 yan. Kaya ang pinakamababa na variable na meron is yung x lang natin. Kaya yung ating factors. Then, ang matitira sa first term natin is yung 2 tsaka yung x. Okay? So, magiging 2x plus ano pa? So, yung sa ating second term, ang matitira is yung 3 na lang kasi yung 6 tsaka x ay factors. So, ito yung magiging sagot natin. Okay? This is our factor, 6x quantity of 2x plus 3. Okay, yan. Second factoring techniques ay yung ating tinatawag na grouping method. Okay, you may ask, sir, kailan po ba ginagamit ang grouping method? Kapag meron tayong 4 or more terms. So, for example, meron tayong x cubed plus x squared y plus xy squared plus y cubed. So, paano po ba gagawin natin dyan, sir? Pwede natin i-group yung ating mga terms. Paano ko siya i-group? Gagamit lang ako ng parentheses. For example, gusto kong i-group muna yung first and second term as first group. Ang second group pa naman is yung third and fourth term. Okay? Ito yung first term, second term, third term, and the fourth term. Then, after natin mag-group yung ating equation,
ang gagawin naman natin ay what? Gagawin natin is to factor out to get the greatest common factor doon sa group natin. Dito, ano ba ang greatest common factor natin? Dito, meron tayong x cubed, meron tayong x squared. Ano ba ang mas mababa dyan exponent? Diba? Yung x squared. Sabi ko kanina sa greatest common factor, kapag pinag-usapan natin ang variable, ano yung pinakamababang exponent among doon sa term? Which is dito, ang given natin is x squared. Kaya siya yung ating factors. Okay? Then, ang matitira sa loob, ano ba matitira dito? Isang x, tsaka yung y natin. Kaya magkaroon ako dito ng x plus y. Sa first term, ang matitira yung x. Sa second term naman is yung y. Then, plus, sa second group naman natin, ano ang factors natin? Dito, meron tayong y squared. Okay? Meron tayong pinakamababa na y is yung y squared. Kaya yung ilalabas natin. Then, ang matitira dito, ang matitira dito is yung x and yung isang y. X plus y. Then, kung napapansin natin, class, dito, sa groups natin, meron tayong common pa. Yan yung x and y. Gagawin natin, the greatest common natin dyan is yung x plus y. Kaya yung ating ilalabas. Ilalabas natin yung x plus y. Then, ano ang matitira dito? Ang matitira dito sa first term is yung x squared. Sa second term naman, ano matitira? Yung y squared plus y squared. Okay? And this is the factors ng ating equation or ng ating expression. Okay, this is the answer. For our third factoring techniques, ang pag-usapan naman natin ay perfect square trinomial. Kailan ginagamit yung perfect square trinomial? Kapag meron tayong 3 terms. For example, we have a squared plus 2ab plus b squared. So, perfect square trinomial po ba siya? Tingnan muna natin kung ano ba yung perfect square trinomial o ano ba yung perfect square. Masasabi natin yung perfect square kung meron tayong a plus b squared. Okay? Tingnan natin kung babalik sa dati yung ating equation. Paano ba siya na-expand? Una, pwede natin pag-iwalayin yung a plus b squared. So, magiging a plus b times a plus b. Then, gagamit tayo ng FOIL method. Then, dito, meron tayong first natin yung a times a. Magkaroon ako ng a dito, a squared. Then, for the outer natin, di ba, ito. So, a times b is ab. Plus, for the inner naman, ang inner natin is ito. So, b times a, meron tayo ab. Plus, yung outer naman natin is b times b. Magkakaroon ako ng b squared. Then, this one, magkamukha naman yan. Kaya pwede natin siyang pagsamahin. Kaya, ang final answer natin is a squared plus ab is 2ab plus b squared. So, yung sagot natin ay bumalik dito. Kaya, siya ay perfect square trinomial. Sa isa pa, gagamit naman tayo ng binomial expansion. Sa binomial expansion, meron tayong a plus b squared. For example, yan. Sa binomial expansion, ginagawa natin yung first term, ni-square natin. So, a squared. Then, for the second term naman, multiply natin yung first and second term. Then, times 2. So, a times b is ab times 2. Kaya magkaroon ako dito ng 2ab. Then, for the third term naman natin, we have b. Kaya, yung b natin is what? Nagiging b squared. So, bumalik pa din siya sa dati. So, ibig sabihin, ang factors natin using perfect square trinomial ay yung
the quantity of A plus B squared. Para sa ating pang-apat na factoring techniques, ang pag-usapan naman natin ay difference of square. Kailan po ba, sir, ginagamit ang difference of square? Kapag meron tayong dalawang term na naka-squared yung ating first and second term. So, paano po siya, sir? Ginagamit siya kapag meron tayong dalawang square. For example, meron tayong A squared and B squared. At yung operator natin na ginagamit ay subtraction or difference. Okay? Applicable lang difference of square kapag meron tayong dalawang variable which is naka-square. So, A squared minus B squared. Ma-apply natin yung concept ng difference of square. Then, ang factors niya ay yung ating dalawang variable. So, A and B, A and B. Then, yung magiging operator natin for these two factors is isang minus at isang plus. Okay. Kung titignan natin, gagamit ulit tayo ng for method, tingnan natin kung babalik siya. Gagamit tayo ng for method. So, yung first term natin is what? A squared. Then, for the outer naman natin is what? AB. Then, for the inner naman natin is meron tayong what? Kasi negative to. So, negative what? Negative PA or negative AB kasi commutative property. Then, for the last term naman natin, meron tayong negative B times B. Meron tayong negative B squared. Okay? So, AB minus AB, nakakancel natin yan. So, ang matitira dito, class, ay yung A squared minus B squared, which is in yung original equation natin. Kaya, ang factors natin dito ulit ay yung ating A minus B times A plus B. So, this is our factor. Okay? So, malinaw yan. Okay, pang-lima natin na factoring technique is the sum and difference of cube. Ito naman, class, kapag meron tayong term, may dalawa tayong term na naka-cube. For example, we have A cube plus B cube. Okay? So, meron tayong A cube and B cube. And para sa sum and for the difference of cube naman is A cube minus B cube. So, paano po ba yung ginagawa? Pag ganito, class, kapag naka-cube tayo, ang ginagawa natin is tingnan natin kung ano yung factors nila. Kapag A cube plus B squared, rather, A cube plus B cube, ang laging merong factors na A plus B. Pagka naman A cube minus B cube, lagi meron tayong factor na A minus B. Then, yung pang second factor naman natin dito, kapag A cube plus B cube, tingnan natin yung ating first term. Ang first term natin ay A. Kung meron akong factor na A dito, ilan na lang matitira na A ko? Magiging A squared na lang yan. Okay? And then, tandaan kapag ang ating given operator is plus, alternating yung magiging sign natin for the second term. What I mean is, dito magiging minus A, descending naman yung ating exponent ng first term. Kung dito sa first term natin A squared, dito naman sa second term natin ay A na lang kasi descending na babawasan ng isang exponent. Then yung B naman natin is magiging B kasi ascending naman yung second term natin. Plus B squared. Kung napapansin natin, ang exponent natin ay A squared minus AB plus B squared. So, dito naman sa ating A cube minus B cube. So, lahat dito ay positive na. So, ganun pa din A squared plus AB plus B squared. Okay, tandaan kapag ang operator natin is plus, alternating yung ating
operator o yung ating sign dito sa ating second term. Okay, rather sa second factor. And then kapag minus naman, so all positive. Paano kapag po sir a raised to 5 plus b raised to 5? Paano natin pinafactor? Pag ganyan, tandaan, ang lagi natin may factor is yung a plus b. Laging may ganyan kapag plus. Then, tinayin lang natin yung concept natin dito sa first. Example, sa a cube plus b cube na ang ating ginagawa is descending yung ating first term. Yung exponent natin is descending. Ang second term naman natin ay ascending o pataas yung ating exponent. So, first, a raised to 4. Tama ba? Kasi ang natira sa a, kasi meron na tayong pinactor out na a, kaya matitira sa second factor is a raised to 4. Minus, tama ba? Minus mo na kasi alternating kapag plus yung ating operator dito or ating sign. Then descending yung a, so magiging a raised to 3. Tama ba? Then yung b, plus naman, so a raised to 2 b squared minus ulit, so a b what? Cube plus b squared. B raised to 4. So, yan yung ating factors. Okay. Yan yung ating factors. So, magiging factors natin is a quantity of a plus b and the quantity of a raised to 4 minus a cube times b plus a squared times b squared minus a b cube plus b raised to 4. So, yun yung factors natin. So, applicable din siya sa lahat ng mga odd numbers na exponent. Para sa ating huling factoring techniques, ang pag-usapan naman natin ngayon ay factoring trinomial. Ano ba ang factoring trinomial? Applicable ito kapag hindi natin ma-perfect square yung trinomial na given. Okay? So, for example, a squared plus 5x plus 6. Una, tingnan natin yung first and last term. Yung first term natin is x squared. Ang third term naman natin is yung 6. Paano natin ginagawa yan? So, pagka trinomial, lagi tayo may dalawang factors. So, lagay muna ako ng dalawang factors dito. So, meron tayong first factor and second factor. Dito, sa first natin, di ba meron tayong x squared? Ano ba ang factor ng x squared? Di ba meron tayong x times x? Kaya, magkaroon ako dito ng x and x. Dito naman, sa third term naman natin, ano ang third term natin? Ang third term natin class ay 6. Ano ba ang factors ng 6? Pwedeng what? Ang factors ng 6 ay pwedeng 6 times 1, 3 times 2, yun lang naman, dalawa. Ano ba ang pwede natin gamitin dito? Kapag 6 times 1, since ang operator natin dito, tingnan natin, mahalagang malaman ano ba ang sign ng 6, di ba plus yan? So, dito, after natin makita yung sign ng 6 na plus, tingnan naman natin yung ating middle term. Ang middle term natin is plus 5. Among dito sa ating factors, ano yung magbibigay sa atin ng 5? So, 6 plus 1, ano siya? 7. 3 plus 2, 5. Ibig sabihin, ang gagamitin natin na factors, ating gagamitin na factors is yung what? Yung 3 and 2. Kaya gagawin ko dito, maglalagay ako dito ng 3 and 2, and then the plus, and the sign is plus. Okay, kung gagamitin natin ng FOIL method yan, babalik din tayo sa dati. For example, FOIL method. Okay, the first is x squared. Then, yung ating outer naman is x times 2. Magkaroon ako ng 2x. Then, for the inner naman, magkaroon ako ng 3x. And then, for the outer naman, 3 times 2, magkaroon ako ng 6. Then, combined similar terms, meron akong 2x tsaka 3x. Magkaroon ako dito ng 5x, and then nagkaroon ako ng x squared plus 5x plus 6. Ibig sabihin, bumalik lang ako sa dati na
x squared plus 5x plus 6. Kaya ang ating factors natin dyan ay x plus 3 times x plus 2. So this is our Nabitin ba kayo today? Don't worry class, magkaroon pa ako ng mga examples na ipopost ko sa ating page. Kaya stay tuned lang kayo ha. Don't forget to like and share this video para mas marami ang matututo ng factoring techniques. And see you for the next episode. Bye-bye!